Praise the name of the Lord. Say hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Let us pray. God, salamat po sa napakagandang umaga, unang linggo ng taon 2024. Thank you, God, sa buhay ng iyong mga anak who are very much excited to praise your wonderful, powerful name, O Lord. Salamat po, God, sa bawat lalaki at babae, bata matanda, na yung dinala, O God, sa worship center ng JA1 Church, O God, dito sa Batangas, where I know and I believe, O God, they seek first your kingdom and your righteousness, as you promised, God, all these things shall be added unto them. Panginoon, they are wise. It is because they seek first the kingdom of the living God, the creator of heavens and the earth. So God, hindi mo sila bibiguin, Panginoon, kundi ibibless mo ang kani-kanila po mga buhay. Salamat po, Diyos. Today, sa aming pong paglapit, humingi kami ng tawad. Anumang kasalanan na nakikita mo sa puso at isipan namin, cleanse us, Lord, with your holy blood. And today, Lord, idamit mo sa amin ang damit niyo pong katwiran. And I also pray, protect all our brethren who are still on their way, Panginoon, sa lugar na ito. Today is the anointing of oil, my Lord. You will pour out your anointing power to every one of them, O God, in Jesus' mighty name. And you will make them ready, O God, to face this year 2024 with excitement and full of victory. Thank you so much, Lord. And Lord, we promise all the glory, honor, and thanksgiving is for you alone. Ingatan nyo din at pagpalain ang lahat ng nanonood ngayon at nag-worship online. As well, anoint all the worship services of JA1 churches, the 325 churches nationwide and worldwide worship services ngayon, O God. Pagpalain lubos, O God, ang bawat mga anak mong sumasamba. To God be all the glory. In Jesus' name, everybody shout and say, Amen, and Amen, and Amen. You may be seated, please. Praise the Lord. Let's declare Luke 4:18 and 19. Go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? J1 culture, sabay-sabay. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. And I'm not extreme. JA1 culture. Praise the Lord. Good morning. Happy New Year. Are we all excited today? Praise God. Tayo po ay meron pong anointing of oil ngayon pong umaga. At ito po ang first Sunday ng 2024. That's why we have to make ourselves ready to what God prepared for us. I know and I believe may inihahanda si Lord na maganda sa buhay ng bawat sa atin. And we must be excited for that. Hallelujah. Come on, give glory to the living God. All right. Our topic for today is all about the new beginning. Wow. The new beginning. Ano bang bagong panimula? This is a wonderful topic for today. And I believe that as we start our new year, praise the Lord, God will give us a new insight. Bibigyan niya tayo ng bagong pangitain, bagong kaalaman, bagong energy spiritually and physically.
Praise the Lord. The new beginning. Okay. By the way, sino po ang for the first time, ngayon lang po nakarating dito sa JA1 Church Sanctuary, Main Sanctuary? Raise your hands, please. First-timers, yes, welcome, madam. Welcome, sir. Welcome, everyone. Welcome, welcome, welcome. Welcome to the J1 family. Praise God. Nandito po yung mga taga Brescia ng Italy. Yung mga J1 people from Italy, nandito sila. Praise the Lord, nagbakasyon. At sila po ay mga taga Laurel, Batangas. God bless you. Welcome, madam. Welcome, sir. Nandito din po yung mga taga Roma. Yan, nandito po sila. Welcome, Reb Vanchi and Brother Beng. Welcome. And sa mga iba't ibang mga international natin, welcome. Praise the Lord. All right. So this time, let us begin to discuss about the new beginning. Sino po ang nagnanasan na maganda ang kanya pong 2024? Sino pong excited that he will be more blessed than like last year, 2023? Sino excited na mas blessed siya ngayon? Praise the Lord. Last Sunday, ang nabanggit ko sa inyo, yung ikay nakatawid sa year 2024, God has a divine plan for you. And you will definitely experience a tremendous protection, blessings from the Most High God. Okay, let us start 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kabisado ito ng lahat ng born again, but let me explain very well why ito ang sinabi ni Apostle Paul, na sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, is a new creation. Okay. That's why sabi niya, if anyone is in Christ, the new creation has come. Sabi ng NIV. The old has gone, the new is here. Say, here. Yeah, the new is here. Tagalog, ang sino man nakipag-isa kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Okay? Isa na kay Kristo. Isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Napalitan ng bago. Pag pinag-usapan po natin ang new beginning, in the context of the Bible, often signifies a fresh start. Okay, fresh start. Redemption and spiritual transformation. Naniniwala ko na maraming tao noong New Year ay nagkaroon sila ng tinatawag na New Year resolution. Ngunit, sa mga tunay na pwedeng mabago ang buhay, ay yung tao lamang na sa Diyos nagpabago. You know why? No one can change their personal lives unless they have Christ in their heart. Wala daw po talagang taong pwedeng magbago ng kanyang buhay, maski sino man. Why? Pwede mo sigurong baguhin ang ugali mo, pero hindi na bago ang puso. Only God can change people's heart. Ang Diyos lang ang pwedeng magbago ng puso ng tao. Ngunit mababago lang yung puso ng tao kapag inalaw niya ang Diyos na lumikha ng kanyang puso. Pag inalaw niya na maghari sa kanyang buhay, and that's the time they can be changed. Narinig na natin na napakarami mga tao nangako ng pagbabago ng buhay. Pero they failed. Ang sabi ng isa, ayaw ko ng manigarilyo, ayaw ko ng uminom ng alak, ayaw ko na ng magsugal, ayaw ko ng mamuhay sa pambababae, panlalalaki, ayaw ko na ang ganito pong abnormal na buhay. I want you to know this, that maganda yung ayaw mo na, ngunit
hindi mo kaya talagang layuan yan hanggat hindi nananangan ang Diyos sa buhay mo. Who created you? God. So who can change you? God. But if you will try your very best to change yourself, your atmosphere, even your mind cannot be. That's the reason why ang Lord ang nagsabi, let there be a renewing of your mind. Marirenew lamang yung mind ng tao kapag ito'y saturate ng words of God. Palitan mo ang worldly thoughts ng words of God. Then you will have a wonderful thinking. Palitan mo ang puso mo lagyan mo ang puso mo ng salita ng Diyos at ito'y magiging bukang bibig mo. But if you don't have the words of God in your heart, then you can never be changed. Ito yung reason kung bakit ang sabi ng Apostle Paul, ang nakipag-isa. Napansin niyo, ang nakipag-isa. Ang nakipagrelasyon kay Kristo bago siyang nilalang. Dahil hindi papayag ang Diyos na hindi kanya baguhin. Hindi papayag ang Diyos na papasok siya sa iyo na wala siyang gagawin. Kaya, ang pinag-uusapan ngayon, if you want a wonderful new beginning, let the Lord Jesus Christ be the one to lead you and guide you and completely submit yourself to Him, and you will see your complete change. Naririnig po natin na kapag isang tao po'y na-born again, na bago yung buhay niya. Tama ba? Hindi man ito overnight na nabago ang buhay ng isang tao nung tinanggap niya si Jesus. Ngunit doon nagsisimulang ipinifix ng Lord ang buhay mo habang ikaw ay nagsasubmit sa Kanya. Bakit pag lumalapit kayo sa doktor, ano man ang sabihin ng doktor ay ginagawa po ninyo? Why? Gusto niyong gumaling, tama ba? Bakit kapag may sasakyan kayo at may sira, dinadala niyo ito sa talyer, sa mekaniko, sapagkat they know what to do. Tandaan po ninyo, kapag ang buhay na ang pinag-uusapan, ang Diyos ang gumawa dyan, doon mo lamang ito ilapit, aayusin niya ang buhay mo. Makinig kayong mabuti. Bakit kayo pong mga kabataan lagi nang tinuruan ng inyong mga magulang? Sinisermonan kayo, hindi dahil sa sila'y galit sa inyo, kundi itinutuwid ng mga magulang ninyo ang buhay ninyo. Ngunit tandaan nyo din mga magulang, hanggat hindi naboborn again ang isang tao, walang pagbabago kang makikita sa buhay niyan. Kaya marami pong naikulong na. Ang tawag po sa kulungan ay correctional. Pero, matapos nilang gugulin ang kanila pong buhay sa kulungan, paglabas, wala pa rin pagbabago. Pero marami din naman na bago sa kulungan nung na-born again sila sa kulungan. Why? Because, again, walang Diyos na pinagsukuhan ng buhay. Kaya walang mababago sa kanila. Pero praise the Lord, ang bawat isa sa atin, noong nakilala natin si Lord, nagkaroon na tayo ng napakagandang pagbabago ng buhay. Bagong kaisipan, bagong pananalita, bagong kilos at gawa, puro bago. Kaya pala, ang nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang. That's why we keep emphasizing to all nations of the world, pag sinabi natin nation, all peoples of the world, that they need Christ. Kailangan nila ang Panginoong Hesukristo. Now, una,
Mayroon po akong mga ilustrasyon po dito how they were changed. Una, I see Paul. Alam nyo, si Paul, ang pangalan niya dati ay Saul. O sa English po, Saul. Si Saul po ay Sol-Sol. Bakit siya naging Sol-Sol, Bishop Art? Sol-Sol, it is because siya po yung persecutor. Siya po yung nagpapapatay ng mga sumusunod kay Jesus Christ. Masyado siyang panatiko, humingi siya ng sertipiko at approval ng mga pare na ang sabi doon, payagan siya na lahat ng Kristiyano na sumusunod kay Jesucristo ay tatalian niya at hihilain niya ito ng kanyang kabayo at ikukulong niya lahat. Ganun ho siya ka-passionate to destroy the Christianity during his early days. Ano ang nangyari? Nakita niya kasi masaya yung mga pare at mga saserdote na pumapatay sila ng tao tulad nung kay Stephen. Si Stephen ay pinagbabato dahil sa kanya pong magandang patotoo. Sinabi niya, nakita niya ang Diyos na bago ang kanyang buhay, nagniningning ang mukha niya, nagliliwanag. Yung mga tao, tinakpan nilang kanilang mga pandinig, sinarhan nilang kanilang mga mata, ayaw nilang pakinggan ang magandang patotoo ni Stephen. So what they did, kinuha nila ito at inilabas sa village at pinagbabato hanggang sa mamatay. At ang main witness at tagahawak ng mismong mga balabal na mga pumatay kay Stephen ay si Saul. Noon nakita ni Saul yun, ang sasaya ng mga tao na sila nakapatay. Gusto rin niya na ipagpatuloy yun. Lahat ng mga Kristyanismo ay kailangan ko din talian at hilain ko sila. At sila ay ikukulong. That is his mentality. Maka-Diyos daw, pero pumapatay. Alam nyo, hinuli siya ni Lord. Doon sa road of Damascus, kasama niya ang ilang tao, dala-dala ang approval ng mga saserdote na siya ay huhuli ng mga Kristiyano. Kinausap siya ng Panginoon. Doon sa Acts chapter 9, buong chapter po yan, ang sabi ng Diyos sa kanya, Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Bigla pong lumiwanag at sinalaglag sa kabayo. Sino po kayo, Panginoon? Sabi po ni Saul, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Tugon ng tinig sa kanya. Nagulat siya. Alam nyo, after that, bigla siya nabulag. For 3 days, kakapa-kapa, yung kanyang pagiging macho, yung kanyang pagiging mayabang, biglang nawala. Binulag siya. At doon, samantala siya binulag, siya tinuruan ng Diyos hanggang sa natutong magpakumbaba. Dahil doon niya nakilala na mali pala siya. Na ang Diyos pala na si Jesucristo ang pwede lang magbago ng buhay ng tulad ng pagbabago niya sa buhay ni Stephen na pinatay nila Saul. Mula noon, nabago na ang pananaw ni Saul. Naniwala na siya sa tunay na Diyos na kanyang inaalimura. Noon tinanggap niya si Jesus kanyang buhay. Purihin ang Panginoon. May inutusan ng Diyos. At ito po si Ananias. Nang sabi, Ananias, patungan mo ng kamay si Saul para manumbalik ang kanyang paningin. Sabi ni Ananias, Lord, di kaya ng persecutor namin? Ay baka ulihin ako. Hindi. Hayaan mo na. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, hayaan mo, siya
ay gagamitin ko para sa aking kapurihan. Praise the Lord! Si Saul ay pinuntahan ni Ananias, pinatungan ng kamay, biglang muling nakakita. Mula noon, hindi na binalikan ni Saul ang kanyang pangit na buhay at sumunod na siya kay Jesus Christ na ngayon pinag-uusapan natin hanggang ngayon. He became the apostles of the Gentiles where a lot of people got changed at ikaw ang bunga ng pagbabago ng buhay ni Saul. Ang pangalan niya ngayon ay Paul. Mga kapatid, gusto ko malaman ninyo, kapag tinawag ka ng Diyos, sumunod ka na. At mapalad ka, tinawag ka ng Diyos dahil gagamitin ka para sa gayon ang marami mga tao mabago ang buhay na tulad ni Apostle Paul na dating Saul na bago ang kanyang buhay. Ikaw din, nabago na ang buhay mo. Now, let this year 2024 be your new beginning, an excitement sa buhay na gagamitin ka ng Diyos in a mighty way dahil dati kang bulag, ikaw ngayon ay nakakakita na. Praise God! At now, si Saul bumuhay ng patay. Si Saul nag-pray, nag-anoint ng oil, nag-pray sa mga tao, gumaling po sila. Ikaw din, nasusunod sa Diyos, gagamitin ng Diyos ang iyong kamay. Ipapatong mo ang iyong kamay sa mga may sakit, ang mga may sakit ay gagaling. Bakit? Iba ang taong may Diyos kaysa taong nakakakilala sa Diyos na walang relasyon sa Diyos. Tanungin ninyo ang buong probinsya ng Batangas. Kung may taong hindi naniniwala sa Diyos, lahat ho yan. 99% naniniwalang may Diyos. Ngunit, hindi nangangahulugan na pag naniwala ang tao ay ligtas. Hindi rin nangangahulugan na kapag nanalangin sila ay pakikinggan ng Diyos. Ang pwede lang pakinggan ng Diyos ay yung taong karelasyon niya. Say hallelujah! Sino ngayon ang mayroong relasyon na sa Diyos? Yes, because of that, ipatutuo mo na kilala mo ang Diyos, binago niya ang buhay mo, at ang buhay mo'y gagamitin niya dahil ikaw ay nilukuban ng banal na Espiritu Santo. Itong kaibahan ngayon ng taong may Holy Spirit. Ang taong may Holy Spirit, mamumuhay ng may kabanalan. Ang tao naman naniniwala sa Diyos na walang Holy Spirit, walang kabanalan po yan. Alam niyo kung anong buhay po nila? Tingnan po ninyo. 2 Thessalonians chapter 3 verse 2. Ang sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica, ipanalangin niyo po kami na kami iligtas sa taong masasama at walang kinikilalang Diyos sapagkat hindi lahat ay may pananampalataya sa Diyos. Kita nyo? Hindi lahat ay may pananampalataya sa Diyos. Englishin po natin. Sabi ng NLT, sabi niya doon, pray for us that He will save us from this wicked and evil people. For not everyone is a believer. So kapag isang tao po hindi po na born again, ang tawag sa kanila sa Biblia ay wicked and evil. Sabi mo sa iyong katabi, hala ka. Anong tawag sa unbeliever? Wicked at evil. Maski na religious bishop art? Yes. Kasi ang wicked at evil people, hindi po ligtas, walang Holy Spirit. Pero ikaw na nagtataglay ng Holy Spirit, tignan mo ang buhay mo. Super blessed
Excited, kinakantahan ng Diyos, pinaparangalan ng Diyos. Hallelujah. Laging bukang bibig, salita ng Diyos. Bakit? Nandiyan dyan si Holy Spirit sa buhay mo. Alright. Pangalawang example po dito. Matapos kay Paul, si Zacchaeus. Sino naman si Zacchaeus? Si Zacchaeus, mga kapatid, ay isa rin po siya na mayaman tao, naniniwala rin sa Diyos. At siya po yung tao na kolektor, nagtatrabaho sa BIR, kolektor. Kung sa Pilipinas, BIR. Ito ngayon na nangyari, mga kapatid. Noong narinig niya na si Jesus Christ ay naglalakad, palibasa, hindi naman unano, maliit laang. Para makita niya si Jesus, siya ay umakyat ng puno ng sikamoro. At doon pinanood niya habang naglalakad si Jesus. Pinanood niya. Alam niyang siya, yung punong inakyat niya, dadaanan ni Jesus. Pag tapat ni Jesus Christ doon sa puno na yon, tumingala. Zacchaeus, baba. Pupunta ako ngayon sa bahay mo. Nagulat siya. Nagmamadaling bumaba. Excited. Bakit? Dahil sa dinami-rami ng mga taong nagsisiksikan at nanunood kay Jesus, siya lang ang napansin. Anong ibig kong sabihin? Kapag ang tao ay excited na si Lord ang kanyang sasambahin, sasabihin ng Diyos, sasama ako sa iyo. Papansinin ng Diyos ang tao na uhaw sa Kanya. Guys, believe me, may ginagawa ang Diyos sa taong naghihintay sa Kanya at excited na sumamba sa Kanya. May gagawin siya sa buhay mo. Ano ang nangyari? Nung si Zacchaeus ay pinuntahan na ni Jesus ang kanyang bahay. Ano ngayon ang nangyari? Sabi niya, Lord, kung may nadaya ko, ibabalik ko sa kanila ang lahat ng nakuha ko sa kanila, kung mayroon, at ibibigay ko pa ang kalahati ng kayamanan ko. Doon mo makikita kung paano nagsisi itong si Zacchaeus sa kanyang mga kasalanan. Bakit? Sa kanya, alam niya siya makasalanan, pinansin siya ng Diyos. Anong point ko? Tayong lahat po dito ay dating makasalanan. Pero, pinansin ka ng Diyos noong nagsimulang binuksan mo ang puso at isipan mo na sambahin siya at hanapin ang katotohanan. You found it. Kaya sa kanyang pagsisisi, ibabalik ko ang lahat ng nakuha ko sa tao kung sino man yon. Mga kapatid, ang taong binabago ng Diyos, nagbabago ang ugali. Si Pablo, binago ng Diyos ang kanyang pag-uugali bilang isang mamamatay tao at persecutor. Si Zacchaeus, kolektor, marahil nandadaya. Binago ng Diyos ang kanyang puso, ayaw na niyang mandaya. Please, kung katulad niyo po yung dalawa, hindi ko alam kung anong buhay ninyo. Alam niyo ang tama ngayon. Magbago na po kayo. New beginning! And there will be a new blessings for you. Excited!
ang bawat tao na binabago ng Diyos. Excited ang taong nakakakilala sa Diyos. Excited na sundin ang kalooban ng Diyos. Excited lagi ang buhay ng tao na yon. Dahil alam niya, kasama niya ang Diyos. Say hallelujah! Kaya mga kapatid, excited si Zacchaeus. Ganun pala yun. Biro mo, napansin ka ng Diyos. Grabe. Sino ka ba para pansinin ng Diyos? Pero si Lord alam niya kung sinong ililigtas niya. Kaya magpasalamat ka na. Nakaupo ka ngayon dyan. Pinansin ka ng Diyos. Hindi ka in-invite ng sino man. Si Lord ang nagdala sa iyo dito. Hallelujah! Ginamit lang yung mga tao na yon para marinig mo ang invitation ng Diyos. At nung nag-response ka, nandito ka ngayon. Kaya ang purpose ng Lord ng pagdala niya sa iyo dito, makilala mo siya ng lubusan at maranasan mo ang bagong panimula ng buhay. Ng buhay na ito, 2024 is the year of amazing victory. Shout hallelujah! This is the season of great harvest. Believe me, ito po ang season, panahon ng great harvest sa buhay. That's why ang Lord ay naghahanda na magagandang bagay para sa kanyang mga anak. Ang tanong lang ngayon ay, are you ready to receive that great harvest? Are you ready to respond to the blessings that God is preparing for you? If you are ready, be excited. At ikaw yon, may gagawin ang Diyos na hindi mo pa namamalayan. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Maganda po ito. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Ito yung pangako ng Diyos na binigkas ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang sabi niya, subalit tulad ng nasusulat. Pakinggan niyo ito mabuti, hindi pa nakikita ng mata. Ano raw? O naririnig ng tainga, ni hindi pa sumagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Lahat ng umiibig sa Diyos, may sorpresa ang Diyos sa iyo. Ang sabi ko, may magandang sorpresa ang Diyos sa lahat ng mga umiibig sa Kanya. Hindi ko rin alam yon, pero para sa akin, may magandang sorpresa ang Diyos para sa ating lahat na umiibig sa Kanya. Shout hallelujah! Sabi mo sa kaliwat kanan mo, may ginagawa si Lord. That is why pinag-uusapan natin dito ay faith. Now, tumingin kayo kay Bishop Art sa oras na ito, habang ikay nananampalataya, ikaw ay nagsasabing mahal mo ang Diyos. Naniniwala ka. Therefore, kung ano ang mga promises ni Lord sa buhay mo, magaganap ngayong 2024. Hallelujah! Greater! Why? I am excited. Ngayong year 2024. Sobra. Alam niyo kung bakit? Ito ang JA1 family ay inanoint ng Panginoon to be a blessing to the nations of the world. Ulitin ko muli. Ang JA1 family was anointed by God to be a blessing to the nations of the world. That's why, ang pangako ng Diyos sa atin, those who will bless you will be blessed, and those who will curse you will be cursed.
Kaya ang mayroon lang ang genuine people is to love people. Amen? The more you love people, the more you love God. Once you love God, you are obliged to love all people of the world. Don't mind kung ano man, kung pinersecute ka. Pero ang alam ko, ang sabi ng Biblia, pag persecuted ka, blessed ka. Matthew chapter 5, verse 9 and 12. Blessed are you if you are being persecuted, for you know you belong to the kingdom of God. Praise the Lord. Now, as J1 family, listen. Ito ang dapat natin gawin. Embracing a new beginning involves repentance. Ito na. Kung naniniwala ka at niyayakap mo ang bagong panimula, kailangan mo ang genuine repentance. Say, genuine repentance. Say it again. Repentance from sin. Ito yung utos ng Lord. Una, binigkas po ito ni Jesus Christ doon po sa Matthew chapter 4, verse 17. Repent. He preached repentance to the people. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Itinuro niyang magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Kita nyo? Unang preaching ni Jesus Christ, repent. Ganon din si John the Baptist, bago niya bautismo ng mga tao, repent, ang sinabi niya. Ganon din ang sinabi ng Ezekiel chapter 3 verse 19. Repent. Bakit kailangan magsisi sa kasalanan ang tao? Alam niyo, tingnan niyo po ang babala. Sinabi niya, subalit kapag binigyan mo sila ng babala, at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay. Mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Lakase. Kamatayan. Mamamatay sila dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit, hindi mo iyon pananagutan. Kaya please, this year, lahat ng kapitbahay mo, kaibigan mo, classmate mo, mahal mo sa buhay, kapag hindi pa born again, sabihin mo sa kanila, magsisi na kayo sa inyong mga nagawang kasalanan para kayo patawarin. Dahil kapag hindi niyo po sila nasabihan din, baka sisingilin ng Diyos ang kanilang mga dugo sa iyong mga kamay. Now, sinabi rin ito ni Peter, Acts chapter 2, verse 38. Repent! Magsisi kayo sa inyong mga nagawang kasalanan. Mga kapatid, ito pong pagsisisi po natin ito na sinasabi, ito po ay utos repent Guys, pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan. At magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So that's the number one. Huwag niyong babaliwalain ang pagsisisi. Dahil yan ang paraan para makalapit ka sa Diyos. Anong sabi ng Isaiah 59 verse 1 and 2? Hindi ako bingi para pakinggan ka. Hindi rin maikli ang kamay ko para abutin ka at tulungan ka. Ang kasalanan mo ang nakaabang sa aking mukha, kaya hindi kita marinig at makita. Kaya sabi mo sa katabi mo, magsisi daw. Now, ano yung kasalanan na dapat mong pagsisihan? Alam mo yon? Alam
alam mo kung anong ginagawa mong kasalanan, repent. And God will forgive you. Sinlaki man ng barko sa pier ang iyong kasalanan, ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo ay sinlawak ng karagatan. Say new beginning. Come on. Number 2, forgiveness. Ito naman, nagrepent ka, kailangan mo naman magpatawad. Sino po dito ang nasaktan na ng kanyang kapwa? Raise your hand. Now, patawarin ninyo ang mga nakasakit sa inyo. Masaya ba kayo pag kayo nasasaktan? Sagot naman. Hindi. Hindi masarap ang nasasaktan. Ngunit, para magkaroon kayo ng malakas na pangatawan, magandang kaisipan, laging magpatawad. Magpatawad. Why? Ang sabi ng Biblia naman sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15, pag hindi kayo nagpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Napansin niyo yung pinag-uusapan natin dito? New beginning, there must be holiness. Kabanalan ang pinag-uusapan dito. Kasi magsisimula ka ng bagong taon eh. Oh, ano pa? Ang sabi ng Bible sa Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Oh, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Puot, galit. Oh, huwag na kayong mambubulyaw. Oh, huwag na mambubulyaw. Manlalait ng kapwa. At mananakit ng damdamin ng kapwa. Ano pa? Sa halip, maging mabait. Kalabitin mo katabi mo, maging mabait tayo. Okay? Mabait kayo at maawain. Maging maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa. Tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Oh, baka hanggang ngayon ayaw nyo pa makita yung kapitbahay ninyo. Baka hanggang ngayon office mate na ninyo, iniismiran ninyo. Paano mabuborn again yun? Sasabihin nila, kanya ba mga born again? Kala ko pag born again na bago ang buhay. Bakit hanggang ngayon, daldalera pa rin. Puro mamarites. Tanggalin na. Magbago na sa pananalita. May kausa pa ba ako dito? Magpatawad. Sige na nga, patawarin na nga. Eh, nakaw. Eh, nagmamaktol. Ikaw. Ang tinuturo ko sa inyo ay para sa kabutihan inyo. Hindi para sa akin ito. Ang sarap mabuhay na walang kaaway. Ang sarap mabuhay at matulog na walang iniisip na kaaway. Oh, sandali, hindi nga kaaway ang mga kapitbahay. Kaaway naman ay asawa. Sama ng loob naman sa anak, sama ng loob naman sa ina at magulang. Ano kaya sama ng loob sa kapatid? Ay, wag naman. Born again ka na. Masarap ang nagpapatawad kaysa pinapatawad. Okay lang? Number 3, para ma-embrace natin ang new beginning, commitment to follow God's path. Italaga mo ang buhay mo, sundin mo ang landas ng Panginoon. Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Dapat sinusulat nyo lahat ito. Dapat nag-take note kayo. Ganyan po ang anak ng Diyos, nag-take note para sakaling
nalimutan, meron kayong bubuklatin uli. New beginning to ha. Next time, next Sunday, magdadala na ng notebook. Hindi na kailangan ng notebook, Bishop Art, nandito na lahat. Mag-take note. Ay, yung iba dito, picture ng picture. Wise. Pwede rin yun naman picturean eh. Now, commitment. Anong sabi niyan? Forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Kaya ito po yung encouragement. Ini-encourage tayo ni Apostle Paul na lubusan na po natin talikuran ang nakaraan. Tapos na eh. I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heaven's word in Christ Jesus. Sundin mo si Lord. May inihanda ang Diyos na napakaganda sa iyong panghinaharap. Hindi yung pangnakaraan, hindi panghinaharap. Ang nakaraan, hindi mo na pwedeng balikan yon. Kaya bawat segundo mahalaga, bawat minuto ay mahalaga, bawat oras ay mahalaga, bawat araw ay mahalaga. Lilipas po yan. Tiyakin mo na naging fruitful ang iyong nakaraang oras. Amen? Kaya, kalimutan ng nakaraan. Pangapat, embrace a fresh start. Yakapin mo ang sariwang simula. As we step into the new year, let us embrace a fresh start guided by faith and hope. Say, faith and hope. Isa pa. Be guided by faith and hope. Please, sabi nga ng Bible, magkaroon po tayo ng matinding pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran na natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa sa paligsahan ng ating sinalihan. Verse 2. Ito natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Doon nakapokus ang ating pong faith kay Lord. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya ang faith natin kay Lord lang. Minahal ka ng Diyos, mahalin mo siya at huwag kang kailanman mawawalan ng pag-asa. Palapakan natin ang Diyos. Kaya, yung prayer mo last year at hindi mo nakamtan, ngayon, yun itong mararanasan. Ang tao po na nawalan po ng pag-asa, consider na patay. Ulitin ko muli. Ang tao po na nawalan na ng pag-asa, para na rin po siyang patay. Kalabitin mo ang katabi mo, buhay ka pa ba? Anong sagot? Anong sagot? Now, ang taong buhay ay may pag-asa. Kaya wag mawawala ng pag-asa. Pag nawalan ka ng pag-asa, patay. Yes. Kayo po, na mga 70 years old pataas, huwag mawawala ng pag-asa. Kaya pang mabuhay. Kaya pang maging makabuluhan ng buhay. May mga nakausap ako na 70 years old pataas. Wala na.
wala nang pag-asa. Bakit ganyan sinasabi mo? Wala na. Tanda na. Eh ano kung matanda ka na? Wala na. Wala nang ibuga. Ano walang ibuga? Wala na. Bakit? Wala na mapuntahan. Eh saan ka pumupunta? Doon na lang kami sa sala, sa kwarto na laang. Wala na. Hoy, may bibig ka kaya? Kaya mo mag-share pa rin ng words of God. Habang nabubuhay ka, may pagpapala kang maibibigay sa kapwa mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Mahalaga ka sa harapan ng ating Diyos. Amen? Yes, embrace a fresh start. Huwag mawalan ng pag-asa. 3 lang ang manatiling magpakalanman. 1 Corinthians 13:13. 3 ang mananatili. Faith, hope, and love. Faith, hope, and love. Ulit. Isa pa. Sinong mayroong faith? Raise your hands. Sino mayroong hope? Sino mayroong love? Buhay na buhay kayo. Hallelujah! Oh, kaya nga nabanggit ko sa inyo magpatawad. Oh, ang sarap ng buhay. Pero pag may kaaway ka, wala kang love. Oh, huwag ka na rin umasa. Wala na. Alright? That's why, as I conclude, ito ngayon ang sinasabi ng Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. Dito ako magwawakas. Forget the former things. Kalimutan mo na ang nakaraan. Do not dwell on the past. Huwag kang mananangan sa nakaraan. See, I am doing a new things. Hindi mo ba nakikita? Gumagawa ko ng mga bagong bagay. Now, it is spring up. Do you not perceive it? Kita mo, umuusbong. Hindi mo ba nakikita? I am making a way in the wilderness. Gumagawa ko ng bagong daan sa kagubatan, sa ilang. At sinabi pa niya doon, and I am making a stream in the wasted land o wasteland. Mga kapatid, Tagalog po, hindi mo ba nakikita? Gumagawa ko ng bagong daan sa kagubatan. At gumagawa ko ng ilog sa disyerto. Mga kapatid, this is the year that what is impossible to men are all possible with God. That's why, panghawakan mo ito. I'm going to anoint you with oil today. We will impart to you the anointing of a new beginning. Hallelujah. And be excited. God will do something great sa buhay ninyo in this year 2024. Woo! I am excited. Hallelujah. Kaya kapag ang Diyos ay nangako, gagawin niya ito. Mawawala daw ang langit at ang lupa, pero ang salita ng Diyos, ang mga pangako niya, hindi ito magkakabula. Magaganap at magaganap ang mga sinabi niya. Maliligtas ang iyong mga mahal sa buhay. Mabobornagin lahat. Pati mga kaibigan ninyo, you will be God's instrument. Amen? Kaya ang pangako ay pangako. Gagawa siya ng kakaibang himala na hindi mo pa nararanasan kailanman.
Kaya sabi ng song, mga pangako mong binitawan, Panginoon, panghahawakan ko. Mga pangako mo binitawan, panghahawakan ko. Kamay mo sa akin gumagabay, ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Mga pangako mo binitawan, panghahawakan ko. Kamay mo sa akin gumagabay, ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Sige, tumayo po tayo. Awitin niyo ito nang may pananampalataya, puno ng pag-asa. Shikarararababakanda. Kamay mo sa akin gumagabay, Ang kalakasan ko. sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Sa tuwing sasabit ang umaga, ang buhay ko'y puno na ng pag-asa. Dahil sa iyong mga pangako, ang buhay ko'y lalong sumisigla. Mga pangako mong binitawan, panghahawakan ko. Kamay mo sa akin gumagabay, ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Taas mo ang kamay niyo sa Kanya. O Diyos, Gawin mo ang pangamba, kalakasan ko ay hindi mawawala. Mga utos mo ay aking susundin, kahit saan man ako makarating. Mga pangako mo, Panginoon, binitawan, panghahawakan ko. Kamay mo sa akin gumagabay, ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. For the last time, mula sa puso, sing it, come on! pangako mong binitawan, panghahawakan ko. Kamay mo sa akin gumagabay, ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Panginoon, 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 Panginoon.
Yumuko tayo pumikit. Alam mo kung ano yung nagawa mong pagkukulang. Kasalanan mo din ang mga taong na nasaktan mo. Alam mo din ang mga taong nakasakit sa iyo. Alam mo din kung anong ugali mo noong nakaraan. Hilingin mo ngayon sa Diyos. Unay, magpatawad ka. Pangalawa, humingi ka rin ng tawad. At pagkatapos nun, ihandog mo lahat sila sa Diyos at ihandog mo ang buhay mo sa Panginoon. Come on, close your eyes. Talk to the Lord right now. Release forgiveness. Magpatawad kayo. At humingi din ng tawad. Lord Jesus, tingnan po ninyo ang lahat ng inyong mga anak. Ang libo-libo ninyong anak na narito, O Diyos. Punong-puno ng pagpapakumbaba. Humihingi po ng kapatawaran, O God, sa lahat ng pagkakasala. Lord, we believe you have a lot of blessings na inihanda sa iyong mga anak. Panginihanda mo ito, Panginoon. Lord Jesus, your mercy and grace fall on us, O God. Hayaan mo, Lord God, na matapos silang humingi ng tawad at magpatawad, kakalimutan na nila ang lahat ng pangit na yon sa kanilang mga buhay. Instead, Father Heart God, mabubuhay, Panginoon, ang iyong mga anak na punong-puno, O Diyos, ng kagalakan, pananampalataya, at puno ng pag-asa. Jesus, your new beginning of blessings flow. Now, sabihin natin lahat, Lord, ikaw lang ang masunod sa buhay ko. Tinatanggap ko ang magandang bagong simula sa buhay ko ngayong 2024 and beyond. Lord, make my heart pure. Ikaw lang ang maghari sa puso ko. Lubos mo akong patawarin sa lahat ng kasalanan ko na nagawa, naisip, at mga sinalita mula pa sa pagkabata hanggang kasalukuyan. Lalo tigit, Panginoon, ang nakaraang araw at taon, patawarin niyo po akong lubos sa lahat kong pagkakasala. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Jesus, ikaw lang ang maghari at gumabay sa buhay ko. I will serve you as long as I live. Make me a blessing in the name of Jesus. Lord, tinatanggap ko, I am super blessed. Tinatanggap ko, I am anointed. Tinatanggap ko, I am a blessing. Lord, sa iyong mga kamay, inihandog ko ang aking buhay. I am strong and healthy. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Lord, I am victorious. I receive all your promises. Healing, deliverance, peace, joy, gladness, prosperity, abundant life. I am super blessed in my new beginning. In Jesus' name. Lahat ng pinagpala ng Diyos magsumigaw ng Amen! Amen! And Amen! Bigyan mo ng high five ang 5 kapatid mo. God bless you!
Come on, give high five. God bless you. Nakalima ba kayo? Sabi ko 5. Praise the Lord.